Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Leo, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, comments, sa mga bago, sa mga nag-hype ng aking video, at saka syempre sa mga hindi nag-skip ng ads. God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, God bless you all din. At kung gusto nyo na energy nyo lang talaga gusto makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Leo. Tandaan nyo ha, please try to analyze yung reading natin. No, i-reverse nyo. Hindi yung kusa na kayo mismo ang hahayaan nyo na mangyari yung sitwasyon, okay? Tingnan natin. Patay na yung angel number. Para kay Leo, angel number. Oh. Ayun na nga. Okay, Leo. We have the 5, 14, 24, 26, 28. Meron kang Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Taurus. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Leo. Andito yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng mga desire or sa iba dito paninindigan, sa iba naman is action na gusto mong mag-success, gusto mong mag-growth, or gusto mong, parang meron kang ini-structure na sitwasyon. Yun, nandun sa point na yun, na gusto mong mag-success yun, at gusto mong magkaroon ng clarity dun sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun. Yun nakita ko sa iyo dito. Hindi ko alam kung sa aspeto ng buhay mo yun. And then, nandito rin yung point na magkakaroon, ang iba sa inyo is it's more on spiritual growth. Ang nakita ko dito, siguro mas more na mag-enlighten yung spiritual growth mo, o kaya naman is may mga situation of recovery, no, na pwede maganap o mangyari in some aspect of your life. Pero ang nakikita ko kasi, pero may konting delay lang dun ha, pero mangyayari naman siya. Kumbaga, success yung equal nun. Magkaroon man ng mga delay or magkaroon man ng mga pansamantalang hindi pa magaganap, pero at the end, magaganap pa rin siya. Yun ang nakikita ko. In a good term, ha? In a good term. Kasi recovery ito eh. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga sa ngayon is may mga delay, madidelay, i-delay, mga ganyan, magpapaliban. Or sa iba is challenge iyon sa iba sa inyo, no? Ako nakita sa inyo. Sa iba naman sa inyo, handun yung point na may mga gusto kayong gawin, pero nagkakaroon kayo ng limitasyon sa sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Halimbawa lang ha, gusto kong bumili ng ganito, pero hindi pa sapat o walang sapat ako na budget para bilhin yun. Halimbawa lang ha, pero may mga limitation, nagkakaroon ka ng limitasyon this time sa nakikita ko sa iyo dito. Example ko lang yon. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point of marang may mga inaaral ata kayo or may mga sinisiyasat, inaalam, mga ganyan. Andun yung pagiging thirst of knowledge kasi sa iba sa inyo. Baka naman nag-aaral din kayo, di ba? Or nandun yung point na may mga nire-research kayo and you want yung knowledge na yon, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang lalaki. Ang nakikita ko dito. Pwedeng itong taon na to is mas bata ito sa'yo. Magkakaroon ka ng connection sa kanya, no? Or pwedeng itong mas batang tao na to, gusto niya kumonek sa'yo pero nagkakaroon ng pagpo-postpone dahil pwede nagdadalawang isip siya o nag-iisip pa siya to connect sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yon. Andito na yung point na may tao na nagmamatsyag or maybe this is you. Mag-ingat ka sa mga tao na malalapit sa'yo rin, no? Sa iba sa inyo.
Hindi ko naman sinasabi na lahat kayo, pero alam ko naman na mas mararamdaman mo this time, 'no? Ang nakikita ko kasi dito is merong cheating. Or puwedeng may nagsisinungaling, may nanglilinglang, may panglilinglang o lilinglangin ka. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat kayo. Kumbaga kailangan mo kasing pag-isipan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo before you take it action or to decide, ha. Kasi puwedeng magkaroon ng mga pagkakamali na sitwasyon. Puwedeng may mga kamalian ka na maling hakbang, maling desisyon, maling ano, kung saang aspeto ng buhay mo. Basta think advance palagi, ha. 'Yun ang nakikita ko dito. And then also sa iba is, andito na yung point na kinakailangan mo na rin na manindigan in some aspect of your life. Kailangan kumbaga maaaring nagkakaroon kasi ng mga pagpapaliban, bukas na lang, next week na lang, mga ganyan. Kaya ngayon kailangan na 'yun ano, 'yun ang nakikita ko dito. You need to commit dun sa bagay o sa sitwasyon na 'yun. And then also, may tao na ano, makasarili. Sana hindi ikaw. May tao na may gusto magbigay may tao na makaka-receive sa kanya ng pagmamahal or ikaw ito sa kanya, tulong, ganun din or vice versa. Your angel's number, uy! 555 completion yan, no? Oo. Completion, the endless of the cycle. Oh, oh! O ba? Oh. May magtatapos sa'yo. O, di ba? Starting over. Or need ha? Kailangan na. Tama pareho siya, oh. Puro 5555. Wow. Okay. Magkakaroon. Andito yung sitwasyon na there's an end of a cycle happen into your life. May mga completion tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Andito yung point na mag-trust ka sa intuition mo. And then, medyo may mga sitwasyon na may inspired ka daw. Hindi ko alam in what way, but you feel inspired o may inspired ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Andito na rin yung point na you need to focus this time to start a new beginning, to structure or to restructure yourself sa iyong mga mission. Mag-focus ka na din sa mission mo, sa life goal mo, ganyan. May mga importanteng proyekto ata na gagawin or makaka-receive ka sa iba sa inyo. Iba sa inyo, tulad ng sabi ko kanina, spiritual growth or may mga spiritual development. Andito rin yung point na merong mga situation na parang magkakaroon ka ng mga strategy this time in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam sa trabaho, sa relasyon, sa mga desisyon, sa mga kung saan aspeto ng buhay mo yan, parang magkakaroon ka ng mga ganong sitwasyon. Iba sa inyo, may mga gusto kayong i-develop or mga i-develop na sitwasyon. We have the 5-5, changes is coming and completion is coming, ha? And also, handito rin yung point, nabubulo si ate. The end and the beginning, nandito rin yung point na may parang may hinihintay ata yung iba sa inyo or nandun yung point na maraming kang gagawin Sa iba marami kayong mga multitask o multiple priorities na parating sa inyo, no? Siguro to complete the situation, mga ganun. May mga bagay kayo na i-evaluate, may mga sitwasyon din ako na nakikita na magkakaroon ng mga communication, no, about sa isang bagay o sa isang sitwasyon na to make it stable. Yun na nakikita ko sa inyo. Okay, let's begin. We have the clarity, great transformation, major changes. Sabi ko sa'yo, changes to opportunity. Fast-paced forward process. Eto na nga. You aren't a victim of circumstances. Rather, you are the beneficiary of it. If that weren't the case, life would be pretty dull. You will set yourself up to success in the long run if you're willing to adapt to this shift. Ayun na nga, may shifting nga na magaganap sa iyo, no? Everything working out for the best. At long last, you are accomplishing what you are set out to do. Everything will work out
perfectly in the end. O, di ba sabi ko sa'yo, may completion ka, congratulations. Saan ka? Ang ganda ng card mo. Pero kung babasahin ko to ha, yung mga naglabas na baraha, something need to change into yourself ha, and it will complete. Sa iba sa inyo, may magtatapos na cycle sa buhay nyo. Or tatapusin mo. Energy ni Leo. Energy niya. Oy, sure, ikaw to. Okay. Energy mo is may mga situation dito sa sitwasyon mo ha, nandun yung point na may mga time daw na parang hindi ka mababothered sa situation. Sana wag naman ano. May mga time daw na ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, parang may mga time na hindi ka mababothered o kaya nandun yung point. Well, mababothered ka man, kaya mo siyang i-handle, kumbaga, nandun sa point na yun, ano. Siguro hindi lang halata sa'yo, but still, kaya mo siyang i-handle kasi you are more on focusing. Handun din yung point na, handun yung pagiging patient mo sa isang sitwasyon eh, no? Yun nakita ko. Siguro meron kang sitwasyon na mas magiging patient ka to wait para magkaroon ng result doon sa sitwasyon na yun. Yun ang nakikita ko sa iba. And also, with comes to yung energy ng iba sa inyo is nandun yung point na magkakaroon ka daw ng mga self-doubt sa sarili. Hindi ko alam kung saan aspecto na buhay mo yun. Yan. Magkakaroon ka rin ng mga pag-judge with someone or with something. Yun na nakita ko. Halimbawa, alam niyo naman siguro pag-judge, diba? Yun, basta ganun. Yun na nakikita ko ha. And then, energy mo, ano naman, nagiging ano kasi, high and low yung energy mo, no? Hindi ko alam why, kung bakit nagiging high and low. Siguro minsan, pagod ka, o baka naman ayaw mong kumilos, o tinatamad ka, o kaya naman is, basta ganun, parang ganun siya, oh. Ganun. Hindi ko alam why. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ka daw ng mga ganun. Nagkakaroon ng mga situation na baka nga minsan nga baka pagod ka nga rin. 'Di ba? May mga inner critic din siguro kasi yung iba. Kaya nakita ko. But at least nagkakaroon ka ng mga pagbabalanse sa bagay o sa sitwasyon mo. May mga bagay ka lang siguro naiisip or mas marami kang naiisip this time na tumatakbo sa isip mo, na gusto mong fokusan, pero hindi ka makafocus, na maari may mga sitwasyon na gusto mong i-let go, pero hindi mo ma-let go, yung mga ganun. May mga sitwasyon daw na ano ha, na parang hindi ka ganun ka-aware. Mag-ingat ka na lang. Parating kay Leo. Parating kay Leo. Okay. Talaga. Aba, dami mong 10. Day. 10. 10. Di ba puro ano to? 10? Sabi ko sa'yo, may completion ka. Ayun na nga. Eto na nga. Okay. Ang parating sa iyo, there's a victory and success happen into your life. Leo, tumaya ka. O, di ba? Alam mo yung ate nyo, mahilig magpasugal talaga. baka kalabasan nito, sugulero at sugulera na kayo ha. O, wag naman ha. Pag sinabi ko lang ha, Leo, tumaya ka. Hindi ko alam kung energy mo yung nakuha ko ha. Kasi iba-iba kasi pwedeng ibigay sa'yo ni Universe. Halimbawa, ay ikaw, Leo, bigyan kita ng chance na manalo ka sa gamble. Ay, ikaw naman na isang Leo, bibigyan kita ng chance na yung hinihiling mo sa nakaraan, yun ang ibibigay ko sa iyo. Yung mga ganun. O, ikaw naman isang Leo, okay, pagagalingin ko yung
yung family member mo sa sakit nila, yung mga ganun sitwasyon. Iba-iba kasi, but still, handoon yung victory and success happen into your life. Congratulations na. Yay. Okay, and then also, andito rin yung point na parating sa iyo is magkakaroon ng mga happy gathering situation. Andito rin yung point of pregnancy, no? Hindi ko alam kung merong bang pregnant, ikaw ba pregnant ka ba or may kapatid or connection, no? May pregnant kasi ako nakikita sa iba sa inyo. Pwede rin kasi ito na kung may mga alaga kayong hayop, pwede rin siya. Sasabihin niyo na naman, ate, pati pet, Leo, ate, hello. Siyempre, connected pa rin siya sa'yo, no? Huwag kayong huwag kayong maging selfish, ha? Maging grateful kayo, be gratitude na yung nagpupunta na blessing sa kanila, maging masaya ka doon. Huwag mo lang angkinin, ha? No? Huwag nyo lang angkinin yung blessing. Kasi the more na nagiging masaya kayo sa mga kapaligiran nyo, sa mga kamag-anak nyo, diba? Na, kumbaga, nahati yung blessing, yung kalahati ng blessing mo nabibigay sa kanila. Be grateful kasi mas maraming darating sa'yo pag ganun ka. Pero pag selfish ka, good luck sa'yo, di ba? Ganun lang yun. Okay? Okay, yun ang nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito, yes, there's a completion. Tulad ng sabi ko kanina, may mga completion situation. There's a material success, wealth, prosperity. Ako nakikita dito. Handun din yung point of stability. No? Dito. May nakikita rin ako na travel. Hindi ko alam kung saan yung travel. Basta may travel ako nakikita. Pwede ikaw or part of your family. O pwedeng sa iba dito is mga work traveling, mga ganyan, sitwasyon, yun. Kasi may nakita akong departure, no? And then also, yung iba dito parang may mga inihintay pa. So, nakikita ko dito. Yun, para may paghihintay, no? So, iba dito when it comes to travel is to 6 to 8, parang ganun. Ako nakikita. 6 to 8 days, 8 weeks, 8 months. Or pwedeng by June, pwedeng by August, o kaya is mga June, July, August, September, pwedeng mga ganun, ano, sa iba sa inyo. Pwede rin siyang by May sa iba. Yan. Kasi may days, weeks, months naman tayo eh, no? And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, Leo, is achievement is coming. Ako nakikita sa'yo, ibig sabihin, siguro meron kang goal na ma-achieve this time. Yan, may mga achievement situation, nandun din yung point of pagkakakilanlan, pagkakakilanlan? Recognition. Ikaw into your family, kaya may mga recognition or pagkakakilanlan, o handun din yung pinag-uusapan ka. You will become a center of attention, Leo. Hindi ko alam in what way, kung ano yung yung position mo this time. Hindi ko alam kung ano ka, if you are a social media, networking ka ba, or kung ano mga social media na meron ka, artista ka ba, basta you will become a center of attention, or pwede rin ito na pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka, no? Andun din yung point na mas marami kang, siguro sa iba dito, mas marami kang mahahakot ngayon this time, or ma-attract ngayon this time na tao, pwedeng nandun sa point, or blessing, no? Sa iba sa inyo. Andito rin yung point na someone is spying. Ako nakikita, pwedeng ikaw rin, baka may ini-spy ka or someone is spying you, no? Nandun yung point na iyon. Within the 11 days, 11 weeks, 11 months man yan, meron kang marireceive na isang balita. O pwedeng 11 hours pwedeng 11 o'clock, mga ganyan. May marireceive ka daw na communication, news, basta may marireceive ka na hinihintay mo eh. Yun ang nakikita ko. May marireceive ka na hinihintay mo na ito is makukumpleto sa iba. Sa iba dito is may marireceive ka. Yun is, maaaring may marireceive ka, kahit text message siya. Sa iba dito, marireceive mo to na manggagaling ito either sa family mo, sa katrabaho mo, o kaya sa tao who is in a distance. Ganyan. Halimbawa, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nasa ibang baryo,
ikaw ito or siya ito sa'yo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga collaboration ako nakikita sa'yo. Pwedeng nandun yung point na may babae na mother figure na ko-connect sa'yo or ikaw ang ko-connect sa kanya. May nakita ko ganun. Sa iba dito, family member yun. Yun nakita ko. Tingnan natin dapat iwasan. Yung iba dito parang may teka lang naano ko na yung card eh. Hindi. May nakita kasi ako, may nakita ako na may nakikita ako na vehicles. Hindi ko alam kung ano yung vehicles sa'yo. Bumili ka ba ng vehicles? Papagawa ka ba ng vehicles? Basta may gulong. Hindi ko alam, nagbebenta ka ba ng vehicles? Basta may ganun. O kaya may mga pag-uusapan related to a vehicles. Yun na nakikita ko. Dapat iwasan ni Leo. Dapat mong iwasan. Uy! Wait. Wait ika-clarity ko lang. Universe, ano to? Tama ba yung nasa isip ko? Ano yun? I-clarity ko lang Sana hindi kayo lahat. Thank you. Ano po mangyayari dito? Meron ka daw inaayos? May parang may iaayusin ka raw, Leo. O may mga bagay na dapat ayusin. Ay, naku, nag-worried tuloy ako lalo. Okay. Hindi ko muna bibigay yung hindi ko muna bibigay itong dapat iwasan. Leo, siguro hindi kayo lahat to no? May nakikita kasi ako dito na hindi ko alam kung may sakit ba siya, nagpapadoktor ba siya, baka kailangan niya magpa-check up, baka kailangan niya ng maintenance, hindi ko alam kung na-confine ba siya or na-paralyze. Sana hindi kayo lahat, syempre, hope hindi kayo lahat, pero magtanungan kayo kung sino may mga sakit, okay ba sila, nakainom ba sila ng gamot, wala ba silang nararamdaman, no, for safety lang naman, for safety lang, hindi ko naman sinasabi na mangyayari siya, pero mas maganda kasi yung masave natin at maagapan, yun ang pinaka-the best sa lahat, no, please lang, yun na nakikita ko dito. Okay, sa iba sa inyo is may mga bagay do ata kayong isasaayos, parang nando sa point. Okay, let's begin na uli, no, sa iyong dapat iwasan. May nakita kasi ako sa yung delay Leo May mga papers and documents din ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung papers and documents. Siguro may mga papers and documents na medyo may problema, delay. Pwedeng nandun sa point na kailangan iayos. Parang nandun sa point na yon na parang maghahanap ka ng clarity dun sa bagay Basta i-connect mo siya sa'yo. Hindi ko alam kung sa inyo Okay, ito na natin Okay, kung dapat mong iwasan mo Leo. Sorry kasi gusto ko lang makuha yung details. Yan. Iwasan mo daw yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban sa sarili mo. Kung pwede naman gawin na, ba't hindi mo pa gawin at kailangan po pagpabukas, di ba? Iwasan mo rin yung magkaroon. Tulad sabi ko kanina, di ba, self-doubt. Iwasan mo yung staying put ka o kaya is malito ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon, mahata ka ng nakaraan, and then iwasan mo rin siguro yung hindi
ka magkaroon ng acceptance in some aspect of your life, kung saang aspeto ng buhay mo yan, kung may mga bagay na kailangan ng i-recover, isaayos, gawin mo, no? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Huwag mo nang ipagpaliban tulad ng sabi ko. You need to release the pain o yung mga bagay na pwede makapag-pain sa'yo, iwasan mo yun. No? Ano ba yun ate? Halimbawa, may mga nag-aaway o may inaway ka, pumatol ka, ano mangyayari sa'yo? Ibig sabihin, di ba? Magiging problema yun. Magkakaroon ng painful, magkakaroon ng mga complicated, di ba? Huwag ka na lang pumatol din, no? Yun yung sinasabi ko na you need to analyze to reverse yung situation, ha? Hindi yung tatalon kayo sa kumunoy na yun na nga may kumunoy na nga tatalon pa kayo, di ba? Siyempre, iwasan nyo na. Gumawa na kayo ng paraan. Okay, iwasan nyo yung ma-stagnant kayo, and then iwasan nyo yung bahala na situation, and iwasan nyo na, siyempre sabi ko nga sa inyo kung yung mga bagay na kailangan i-transform, ayusin, i-renewal, o kaya naman i-recover, gawin nyo hanggat maaari. And siyempre, forgiveness is needed. Yun na nakikita ko dito. Kung may mga problema ka na pag pinagdadaanan, you need to share sa mga tao na na hindi ka nila ibebenta, hindi ka nila dadayain o lolokohin, no? Yan, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng maka-heartache sa'yo. Mag-ingat ka sa matatalas o matutulis na bagay, ha? At saka sa mga pananalita din, mag-ingat ka. Tingnan natin. Kung may mga dapat na kayo i-let go nyo, ha? Kung ano man yan, kung sa tingin mo hindi ka na doon magsasucess, sa tingin mo hindi yung makakagut para sa'yo, mag-escape ka na doon, i-let go mo na yun. Tingnan natin yung love mo. Love. Love po ni Leo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Leo in love. Okay, kung single ka. Okay, kung single ka is, yes, meron ako nakikita dito. Meron ako nakikita. Kaso parang nagkaroon na pagbabago sa inyo, no? Nagkanya-kanya na kayo? Pero kung nagkanya-kanya kayo at or kaya naman hindi mo naman talaga siya pinapansin, alam mo hindi pa siya nakaka-move eh. Itong tao na to. As in, para sa kanya, meron siyang gusto kanya makipag-usap eh. Pero nando sa point na nalilito siya. Paano? Ganyan, nando sa point na yun. Para sa kanya, parang unfinished sa kanya itong connection na ito. Nandun yung point na yun. Kung single ka ha. Or pwede rin kasi na hindi niya alam na kung dalawa kayong pinagpipilian, di ba? Kung ikaw or siya, oy, wag naman. Pero ingat ka pa rin. Dito sa sitwasyon ha. Kasi medyo itong tao na to medyo magaling din kasi siya magsalita. Yan. Isa man siya or dalawa or baka isa ka doon sa pinagpipilian niya o kausap niya, di ba? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Nagkaroon kasi ng pagbabago eh. Kung titingnan ko dito, nagkaroon ng betrayal talaga. No? Nagkaroon ng betrayal, paano sa iba dito nagkaroon ng third party or matagal na talaga siyang connected. At ikaw yung naging third party. O di ba? Yun ang pinakamasaklap sa lahat naman. Di ba? Kumbaga nahandun din yung point na kung nagkahiwalay na kayo nito, alam mo yung nangyari sa inyo o yung nangyari sa inyong dalawa, nag-turn sa kanya yon ngayon. Alam mo yung parang nag-ano ka ng boomerang, bumalik sa kanya yung ginawa niya sa'yo. As in. At ngayon naiisip ka niya. Nahahatak pa rin siya na connection na to. Para sa kanya is, itong sitwasyon is unresolved para sa kanya. Kasi nahahatak pa rin siya na connection. Hindi pa siya nakaka-move forward. Yan na nakita ko sa kanya. Kung kayo naman is may third party relationship, well, sa tingin ko alam mo naman din na, no, ang nakita ko dito is kahit na gano'n na nagkakaroon ng gano'n na may third party, you try to make it balance this connection.
Hindi ko alam in what way, siguro malaki naman din kasi yung pakinabang niya pagdating sa'yo, di ba? O, pwede na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Well, iba-iba kasi kayo ng reason no, dito sa sitwasyon. Pwedeng siya yung nakapagpapabago sa'yo. Pero alam ko na alam mo na meron. Pero sa iba dito, kahit na may third party, hindi kayo makaalis. Kasi nagbibigay naman din siguro siya ng effort or ikaw sa kanya, you give your effort pa rin sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun. Or nandun yung point na umaasa ka na baka someday, in a divine timing, magbago ang cycle ng buhay nyo at tumino na siya, pwedeng nandun sa point na yun. Ano? Depende na lang yun kung ikaw yung third party. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, you give your effort pagdating sa connection na to or vice versa tayo. Handuin yung pasensya, no? Handuin yung kahit papaano naman na nagkakaroon ng mga struggle in life, handun pa rin naman yung partnership pagdating sa connection na ito. Ang nakikita ko lang dito sa inyo, may mga issue or may mga tension na hindi pa nare-resolbahan dito sa connection na ito, no? Or sa iba dito, sa part niya o sa part mo. Or sa iba naman sa inyo is may mga unfinished business. Hindi ko alam what way kung ano yun kung saan yung unfinished business nyo, pero may mga unfinished business. Pero kung titingnan ko dito, isa sa inyo nagsisinungaling. Isa sa inyo may mga, siguro marami kasing ibig sabihin ng pagsisinungaling. Siguro hindi naman kailangan na sabihin, 'di ba? Baka naman hindi naman mahalaga talaga, yung mga ganong sitwasyon. Depende. Pero dito sa sitwasyon, palagi ko naman sinasabi yun, di ba? Yung kapartner ng Leo is may minsan hindi totoo sinasabi or may mga pagsisinungaling na doon sa point na yun. Yun. Let's go. Tingnan natin ang iyong money, Leo. Baka hindi naman importante kasi, kaya hindi na rin sinasabi. Kamusta po yung money ni Leo? Leo money. Okay, wow, sano? Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo at trabaho mo, ang nakikita ko sa iyo dito, there's a recovery happen into your life. Nado sa point na yon. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, there's a blessing coming sa iyo. Ang nakikita ko rin dito is sa iba sa inyo is may mga new opportunity, bulol si ate, pasensya na, or may mga new idea kayo na gagawin. No? Sa iba naman sa inyo is may mga recovery situation, may mga success, abundance also is coming, or may mga good news na darating. No? Akong nakikita within the 1 day, 1 week, 1 month, or 3 months yan, katulad ng sinabi ko kanina. May mga ganon. May mga good news, fulfillment, achievement, or abundance, tulad ng sabi ko kanina. Yun. And then, sa iba naman sa inyo is, mas makakaramdam ka raw ng, sana hindi kayo tinatamad. Sana hindi kayo tinatamad din. Sana, kung maghahanap ka ng trabaho, mas makakita ka ng trabaho. Ang kulang lang kasi sa iba sa inyo is movement. No? There's an offering naman din ako na nakikita sa inyo pagdating sa bagong trabaho kung gustuhin nyo lang. And then sa iba naman sa inyo is this is a time to start a new beginning into your life. At huwag ka daw mawalan ng pag-asa. Yun ang sabi. Pero positivity is coming din kasi sa iba sa inyo. Pwede rin na doon sa point na may mga pagkakagastusan kayo, no? Kung lalo na kung may mga vacation or holiday or rest day kayo na gagawin, baka may mga pagkakagastusan talaga kayo sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka may mother figure kasi ako nakikita, baka magkakaroon siya ng connection sa iyo or ikaw magkakaroon ka ng connection sa kayong dalawa na magkaroon kayo ng mga pag-uusap related sa mga kaperahan situation.
Yun ang nakikita ko dito. Or mga celebration situation, ano, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Pero congratulations. Arigato namaste, God bless.